Kung akala mong ligtas ka sa banal na lugar, pakinggan at panoorin mo itong mabuti. Si Ana Labud ay isang dalaga na nag-upload ng mga video kung saan napakagaling niyang tumutugtog ng organo sa kanyang TikTok account. Maganda at payapa ang content niya. Gayunpaman, noong ika-26 ng Enero, 2026, nag-upload si Ana ng isang nakakakilabot na bagay. Nasa loob siya ng isang napakalaki at liblib na katedral sa Norwegia. Alas 12:30 ng madaling araw at mag-isa lang siya roon. O, yon ang akala niya. Mga kaibigan, mahal ko kayong lahat. Pakiusap, huwag niyo itong gawin sa kalagitnaan ng gabi. Nakakatakot talaga. Alas 12:30 na ng madaling araw. May sumusubo pumasok. Alam ko hindi sila makakapasok pero nakakatakot pa rin. May isang tao o bagay na malakas kumatok sa malalaking pintuang kahoy ng katedral at umalingaw-ngaw ang tunog sa buong bakanteng espasyo. Si Ana ay nanatiling parang estatwa, natigilan sa takot. Umaasang titigil na lang bigla ang ingay. Ayon sa kanya, 4 na beses inulit ang katok bago muling tumahimik. Ano kayang nagtangkang pumasok ng malakas at mapilit sa liblib na katedral ng alas 12:30 ng madaling araw? Walang nakakaalam kung sino ang nasa kabila. Sabihin mo nga, ikaw, ano ang gagawin mo? Bubuksan mo ba ang pintong yon? Naranasan mo na bang magising sa kulog sa gitna ng madaling araw? Maaring hindi lang liwanag ang pumapasok sa bintana mo matapos ang kidlat. Ika-4 ng Marso, 2026. Mahimbing nga natutulog si Destiny hanggang tamaan ng kidlat ang kanilang bahay. Matinding takot, ngunit hindi lang kidlat ang dumating. Tingnan mong mabuti, sa kanang ibabang sulok ng kanyang kwarto tumama ang kidlat, may liwanag sa kamera at pagmasdan mong mabuti. Sige. Ako yan sa kama, may TV dyan. Tumiinta sa bahaging ito, sige, sa kanto ng kwarto, at sabihin mo kung nakikita mo ang nakikita ko. Kumidlat, tingin sa kanang ibabang sulok. Hintayin mo, ayan. To the brightness. May isang nakakabiglang silhueta ng tao na nakaupo sa sahig at sa isang iglap, bigla na lang itong nawala. Walang sound effects. Totoong-totoo ito, 100%. Pero nagsisimula pa lang ang bangungot. Dito ko nakuna ng footage. Ayokong pumunta doon, kaya dito lang ako sa side na to. Hindi pa talaga ako tumatawid dito, lumalabas ako sa kabila. Basically, nakita ko yung kislap. Literal na kalahati ng kuryente sa bahay na to ay nawalan. Kalahati ng bahay ay walang kuryente. Na-capture siya ng battery-operated security camera namin. Buti na lang meron kami. Tingnan mo ang bumbero dito. Paulit-ulit siyang tumingin sa sofa. Parang may nakaupo pero walang tao. Dito talaga, nagiging kakaiba ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga bumbero para suriin ang mga sira sa kuryente. Mapapansin mong paulit-ulit tumitingin ang bumbero sa sofa na tila may dahilan. Iginit niyang may nakita siyang nakaupo sa dilim. At bigla, tingnan mo ang kusyon. Masyadong mabigat ang salitang imbitahan.
Unti-unting umaangat ang tela, mag-isa na para bang tumayo lang ang hindi nakikitang tao. Walang sinuman talaga ang humahawak sa sopang iyon. Maya-maya, isa pang bumbero ang nadilaw sa lugar at parang nabulabog ang entidad na yon, kaya nawala ang marka sa kusyon. Sa totoo lang, alam kong ginawa mo yun. That's the very corner of the dark north wall. There you go. Oh, alright. Everyone else. All I need are 10 minutes. At kung hindi pa sapat yon, nakuna ng mga kamera ang isang kakaibang boses na bumubulong at ang ilang kandila na nakasindi ay bigla na lang namatay mag-isa. Hindi ko nga alam. Number 4. No, not that I know. I mean, it's kind of like city black guys. Neighbors still have power, so. Situation. Ano ba ang pumasok sa bahay kasabay ng kulog? Walang nakakaalam. Sabi nila, ang mga bata at hayop ay parang magnet sila sa paranormal. Kung magulang ka, siguradong kikilabutan ka sa susunod na video. Isang single mom ang nagsasabing matagal nang may mga kakaibang nangyayari sa kanilang bahay. Nakapagdataka at mas lumalakas ang mga nangyayari kapag malapit ang kanyang mga anak. Minsan, magkasama sila ng anak niya sa sala. Isara mo ang pinto. Pwede mo bang isara ang pinto? Pakiusap? Ano ba yan? Sige na, ako na ang magtatanong. Buksan ang pinto kung kailangan mo ng tulong. Oh, buksan mo ito ng todo. Diyos ko. Sumasumpa ako sa Diyos. Sumasumpa ako sa Diyos. Ano ang pinto? Ano ba yan, bro? Hindi. Natatakot ako! Natatakot ako! Oo, alam ko! Oo, alam ko! Eldon, nakita mo ba? Pwede mo ba? Sarado na talaga, bro! Kusang bumukas ang pinto habang dumadaan ang bata mula sa likod, pinakiusapan siya ng nanay na isara yon. Tapos kusa ring nagsara ang pinto na parang may malakas na humila. Pero wala ito kumpara sa naitala ng security camera sa kwarto ng mga anak niya noong gabi. Mahimbing na natutulog ang galawang bata at biglang kusang nahulog ang remote control mula sa mesa. Sandali, tingnan mo pa. May lumitaw na maliit at kakaibang maputlang kamay, hiniwakan ang kable at hinila pababa. Pagkatapos, gumalaw mag-isa ang headphone at may hindi nakikitang pumisil sa kumot. Mang-isa lang sila at natutulog pa. Ano o sino ang may-ari ng kamay na yon? Ang ina ay naniniwalang may demonyo o espiritong konektado sa isa sa kanyang anak. Ikaw, anong gagawin mo? Ipaalam mo sa akin ang iyong opinyon sa mga komento dahil malinaw na hindi ito normal. Laging may hindi ka nais-nais na sorpresa ang night shift. Kung hindi, tanungin mo na lang ang gwardyang ito. In-upload ng YouTube channel na Enki ang video na ito noong 2011. Isang gwardiya ang umiikot sa lumang pub sa United Kingdom. Tahimik ang paligid. Habang ginagawa ang routine, bumaba siya sa basement na madilim at mamasa-masa, tanging ilaw ay mula sa flashlight niya. Lahat sa unang tingin ay mukhang maayos, hanggang sa tumingin siya ng mas mabuti.
Sige, alis na tayo dito. Huminto ang gwardiya, pinailawan ng kanyang flashlight ang buong kwarto. Lumipas ang ilang segundong tensyon at biglang may malaking tabla ng kahoy na malakas na bumagsak sa sahig kahit walang humawak. Nakabibingi ang ingay, walang bukas na bintana at wala ring makikitang tali. Basta na lang itinulang ang tabla pabante. Saktong pagpasok niya sa kwarto, parang may di nakikitang presensya na gustong ipakita sa kanya na hindi siya welcome. Sabi ng pisika, baka depekto lang sa estruktura. Pero ang mismong sandali kung kailan ito nangyari, yun ang nakakakilabot. Nagkataon lang ba o babala mula sa kabilang buhay? Ana. Jesus Christ. Hey! Okay, let's get out of here. Sabi nila, nakakakita ng hindi natin nakikita ang mga hayop at matapos kong makita yon, naniniwala na ako. Ikaw, may alaga ka ba? Taon nito ng 2014. Kinukunan ni Nia ng video si Coco, ang aso ng lola niya, na halatang takot na takot. Hindi maintindihan kung bakit pero nakatitig si Coco sa kisame at nagtago sa ilalim ng kama. Wala namang kahit ano sa taas kundi mga laso ng bentilador. Pakinggan mo at panurin ang video. Ito ang dati kong telepono. Patunay na hindi ito inedit o binago. Hindi. Tingnan mo. Nararamdaman ni Coco na may mali. Nakikita mo ba yon? Ang mga laso. Coco. Coco, anong ginagawa mo dito sa ibaba? Paalam, Coco. Paalam, Coco. Tough. Sa hindi malamang dahilan, nagsimulang gumalaw ito mag-isa na parang may isang hindi nakikitang tao na pinaglalaruan nito at biglang isang malakas na ingay ang yumanig sa buong kwarto. Tumalon mula sa kama ang mga babae dahil sa takot, iniisip na lindol yon, pero narito ang tunay na nakakabahala. Yung kwartong iyon lang ang nayanig, hindi ang ibang bahagi ng bahay. Alam ni Coco na may masama ron, pero ano ang nagpapagalaw sa laso at yumanig sa pundasyon ng kwarto ng ganon kalakas? Walang duda, isang misteryong nakakabahala na aso lang ang may sagot. Ang pamumuhay mag-isa sa gubat ay parang mapayapang pagre-retiro hanggang sa ang gubat na mismo ang magpasyang oras na para umalis ka.
Isang pamilya ang nakatira sa liblib na lugar na napapaligiran ng makakapal na puno at ilang araw na nilang naririnig ang nakakakilabot na ingay mula sa dilim sa labas. Isang gabi, pagod si Mister at nagpasya siyang lumabas mag-imbestiga. Hintayin mo lang. Kilo. Yung mga puno ay sunod-sunod na bumabagsak sa kaliwat kanan. Parang nasa gitna tayo ng digmaan dito. Easy ang mga inanana ko talaga. Pakinggan nyo yun, may mga malalakas na ingay, buong mga puno ang nababali at sumasabog mag-isa sa gitna ng makapal na gubat. Walang makina, walang kao, puro di nakikita ang pagkasira lang. Yung lalaki sobrang takot, bumalik sa loob, pero nang sumunod na gabi, literal na kumatok ang bangungot sa kanyang pintuan. Kaya ito na ang ikatlong araw ng mga kakaiba at misteryosong nangyayari sa bahay namin. Ngayon, itong ilaw na to ay patuloy na kumikislap ng mga 20 minuto, siguro mga 10, at hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Okay. Mayan parang hindi na siya kumikislap, siguro ayos na siya ngayon. Pero pati yung naririnig ko ng mga boses at kung ano-ano pa minsan. Hello? 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 Sino nandito? Sino nandito? Sige, natatakot ako, babalik ako sa loob ng bahay. Tingnan mo, itong sinasabi ko. Alam mo, ito yung mga bagay na tinutukoy ko. Bakit ba nangyayari ang mga ganitong bagay? Seryoso akong nag-iisip na lumipat. Dapat na tayong lumipat. Diyos ko! Nakikita mo ba yon? Diyos ko. Diyos ko. Tatlong katok sa pintuan, malinaw na palatandaan ng kasamaan sa demonolohiya. Bubuksan ng asawa ang pinto. Lumabas ang aso niya at nagsimulang umiyak at dumaing ng desperado sa dilim. Pagkatapos ay bumalik ito sa loob na takot na takot. Pagkatapos, biglang isang mabigat na upuan sa sala ang ibinato at kinaladkad ng marahas sa sahig. Dahil sa di nakikitang puwersa, napasigaw sa takot ang babae nang lumingon siya habang marahas na bumukas sara ang pintuan sa harap. Paulit-ulit nasa loob na ang entidad. Wala nang nagawa ang pamilya kundi lisanin ang kanilang tahanan magpakailanman, ang mga multo. May mga video na sana hindi ko nalang nakita at isa ito sa mga iyon. Hunyo ng 2017, isang grupo ng magkaibigan ang masayang nakakantahan at nagbibiruan sa harap ng kamera sa bahay. Isang sandali ng purong normalidad na malapit na maging isang tunay na bangungot. May pintu, may pagi. May pagi, may pintu, may kita tengok. Buka po. Habang may kumakanta ng malakas, biglang umalingaw-ngaw ang nakakabinging tunog mula sa ibang parte ng bahay at nawala ang kasiyahan. Ramdam na ramdam ang tensyon. Nagpasya ang mga lalaki na alamin ang nangyari, kaya dahan-dahan silang naglakad sa madilim na pasilyo at sinilip ang bawat sulok hanggang makita nila ito.
Ya. Dok yang tu. Dok sini lah dia. Allah Akbar. Bodoh. Ya Allah. Bodoh. Babi ego. Sa sulok na natatago sa anino, may matangkad at maputlang figura, parang silwetang tao na mahigpit na balot sa puting murtaha. Hindi ito gumagalaw, pinagmamasdan lang sila. Agad sumiklab ang takot at nagtakbuhan ng grupo. Sabi ng may akda, ito ay isang pokong, espiritu mula sa folklore ng Indonesia na lumilitaw bilang bangkay na babalot sa saplot na panglibing. Gawa-gawa man o hindi, ang titig na yon mula sa dilim, walang duda na nakakakilabot. Sabihin mo nga, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob, lapitan ang bagay na yon?